lahat at ulit ang mga kultong dilawan po ay ayaw tumigil. Gusto pong pababayan si Pangulong Duterte. So ganun pa man Maharlikans, kilalanin natin ulit sa mga hindi po nakapanood ng ibang videos ko. Few months ago, couple of months ago, pagkatapos ng mag-proclaim si Pangulong Duterte, gumapang na po ang kultong dilaw papuntang Amerika. Sino ba si Loida Nicolas Luis? Okay, binasa ko po ang kanyang biography na siya po ay isang Bicolana, 'di ba? Nakababayan ni De Lima at ni Lugaw Queen. So ganun pa man po, siya po ay nakipag-blind date back 1968, nakipag-blind date, okay, sa isang black sa African American. So nagtataka lang po ako kung bakit nakipag-blind date, ang dilim-dilim na nga. But ganun pa man, ang babaeng ito, okay, ito po siya ang nag-imbita kay Lugaw Queen Robredo, okay, nung August 6 noong 2016. So inimbita po niya si Robredo para doon sa kanilang event sa National Federation of Filipino Americans Association sa NAFA. Na-mention na natin to, yun po ay walang ugnayan sa gobyerno. But ganun pa man Maharlikans, ito pong babaeng ito ay tumulong, okay, kay Lugaw Queen para magsalita dun sa harap ng mga Pilipino na ang Vice Presidente nga daw po, ang trabaho ay ang mag-antay na may mangyari sa ating Pangulo. At ano pa, okay, ungkatin natin kung sino ba talaga tong babaeng worth $600 million ang net worth nito. Yung kapatid po nito, paulit-ulit kong sinasabi, inappoint po ni Abnoy Aquino noong 2010 bilang isang secretary ng Commission on Filipino Overseas. Okay? So, ibig sabihin po, konektado ang mga dilawan. Ano pa? Noong nagkaroon ng anti-Duterte rally sa New York City, siya din po ang behind nito. Kung naalala niyo po, yung mga participants doon ay mga itim din. Siguro kamag-anak ng asawa niya. So, nabanggit na nga natin sa video nyo na mukha po silang mga bayaran. Okay, sila po ay mga bayaran ng mga kultong dilaw. Yang si Loida Nicolas Luis ay isa pong kultong dilaw. Pero bago po tayo natin siyang pukpukin ang babaeng matandang ito, papanood ko po sa inyo ang video niya noong, I think, yesterday. So, ito po ang video niya. Promise, I will resign in 6 months if the drug epidemic is not solved. He should be true to that promise at least. No extension. Resign now, President Duterte. The 16 million who voted for Duterte did not vote for Bongbong Marcos. So be careful. We should ask for the resignation of President Duterte now and not wait until Bongbong Marcos succeeds in his nefarious plan to unseat Vice President Leni Robredo. Duterte wants Bongbong Marcos to be your president. You have to be really send chills up and down. Matakot kayo. Katapos na magnakaw, magiging silang ruling body again, resign now. Let Vice President Leni become president and she will do it for you without killing anybody. Okay, so Maharlikans, okay. So alam niyo po na alarma na sila. Dahil talagang nararamdaman nila na si Bongbong Marcos ay mananalo po sa protest. Kaya po itong si Lugaw Queen at lahat ng kampon ng mga dilaw ay gumagawa po, ginagamit nila ang kanilang pera para mapatalsik o mapaalis si Pangulong Duterte. At dahil sa atin po, lalabanan natin itong mga hayop na ito. At doon sa binanggit ko kanina, na ginastusan si Robredo ng matandang babaeng ito papuntang Amerika, di ba? Pero deadma ang ombudsman. Dahil po ang ombudsman na si Aling Kunching ulit ay isang kultong dilaw. So kapag po ang kultong dilaw ang may kasalanan, hindi po deadma po sila, nagbibingi-bingihan sila. Pero pag hindi po nila kaalyado,
tulad ni Bato, okay, ni General Bato de la Rosa, na palit yung inibitahan ni Manny Pacquiao na manood ng kanyang game. So, ginipit po siya. So, Maharlikans, ito po ang kapal-kapal ng mukha ng matandang ito. Huy, okay, Loida Nicolas Lewis, na nakapag-asawa ka lang ng mayamang milyonaryong itim, okay, Black American, akala mo kontrolado mo na. Nabasa ko pa, philanthropist ka pala. Ano ginagawa mo? Pinagtatakpan mo ang kabulukan mo. Ha? Donate kunyari. Okay? Pero ang kasamaan mo, okay? Kung talagang mabait ka, kung talagang para ka sa Pilipino, sige nga, i-donate mo ang kalahating 50% of your assets, okay, sa mga Pilipinong nagugutom, na pilit binibigyan ng Pangulong Duterte ng hope, okay, ng magandang future, magandang kinabukasan, okay? So, ngayon, i-donate mo kung talagang para ka sa bayan. Ginagamit mo ang iyong karangyaan, ang pera mo para sirain ang gobyernong Duterte dahil utusan ka, asong ulol ka ng Liberal Party. Isa kang tuta, okay? Kasi gusto ninyong mabawi ang gobyernong Duterte. Napakaliwanag po, mga Maharlikans. Kaya po hindi po tayo titigil sa labang ito dahil ano po sila talagang gagamitin po nila yung pera. Actually, may video ako after this kay Lugaw Queen, hinihiwalayin lang natin dahil gusto kong tutukan tong babaeng Loida Nicolas Lewis. Ano akala mo kung sino na nakapag-asawa lang ng Amerikanong itim, akala mo hawak niya na ang mundo o ang Pilipino. So ito'y nakakalungkot sa ating mga Pilipino dito sa Amerika na nagumanda ang buhay, akala mo kung sinong mayamang demonita. So Maharlikans, wag po tayo sumuko. Wag po tayo sumuko dahil ang mga dilaw ay naalarma na. Okay? Bakit ba si Bongbong Marcos lagi ang tinitira nila? Kasi po takot sila Ramdam nila na matatalo si Lugaw Queen sa kaso. 'Di ba si Lugaw Queen? Pero mamaya ko na itatakal 'yon. Naaalarma na po ang mga dilawan, kaya sama-sama tayo, Maharlikans, para sa ating laban. And natatamaan na po sila. Talagang, sinasabotage sa mga pages ng ibang mga Duterte supporters dahil alam po nila nagising na ang bayan. So, yun lang po, Maharlikans, at mabuhay kayong lahat. Gusto ko lang talagang boldyakan itong babaeng matandang walang pinagkatandaan. Okay. Join us. I know, but it's Alright po. So, hindi na po natin tatapusin ang video. Yan po ay pinost sa Facebook ng Voice of Community Activist na based po sa New York City. So, ang point po dito, umaandar na naman po o gumagapang na naman po ang mga oligarch, ang mga kultong dilaw. I-relate po natin kung sino po itong mga, I think baka po sila mga homeless na binihisan lang po. At saka unang-una, ito po mga Amerikanong ito. Okay? Ano ba ang alam nila sa nangyayari o history ng Pilipinas, history ng crime natin na I believe yung mga nangyayari dito sa Amerika ay hindi nga nila alam sa sarili nilang bayan. Ganun pa man po, gusto ko lang po i-relate yung issue na to. Sino po ba ang nasa likod o behind ng pagrarally nito, pagprotesta laban sa ating Pangulong Duterte na pilit po nililinis ang krimen o ang kasamaan sa ating bayan na pilit naman pong nilulugmok ng mga kultong dilaw. Ngayon, ito po ay aking ni-research just a moment ago. Ikukunek po natin yung dots. Based in New York, meron pong isang worth $600 million net worth. Itong isang kultong dilaw. Nabanggit ko na rin po ito sa isang video ko. Ang pangalan po niya ay si Loida Nicolas Lewis. Ito pong si Loida Nicolas Lewis ay nakapag-asawa po ng mayamang Black American na negosyante po na based sa New York City. So siya po ay kaalyado ng kultong dilaw. Siya po ay actually siya po ang nag-invite kay Lugaw Queen
Leni Robredo nung nakaraan, nung August 6 sa, I think, sa East Coast. Yun po ang nag-invite sa kanya yung NAFFAA, National Federation of Filipino American Association. Remember po, tinawag po ng isang kababayan nating si Philippine Flips na idiot itong si Robredo. Yung nag-invite po doon sa kay Robredo, ito din po yung mga taong ito. Iko-connect po natin, hindi po natin sinasabi na kino-confirm, but we're just connecting the dots. So si Loida Nicolas Luis po ay isang kultong dilaw at ipapakita ko yung pictures niya together with the dilaw, the kultong dilaw mamaya po. Siya po ay may kapatid na si Imelda Nicolas ay cabinet appointee po siya ni Aquino noong 2010. Siya po ay Secretary of Commission on Filipinos Overseas na inappoint po ni Corimao Aquino noong mga panahon niya. So, kunik-kunik po natin yung dots. So, ngayon, ito po, ipapakita ko po sa inyo yung video. Picture. So, ayan po siya. Kung mapapansin niyo po, ayan po yung nakapula. Kinakampanya niya po yung mga kultong dilaw. Ayan po siya, based in New York City at yung rally nangyayari sa New York. Ito pa po siya, Maharlikans. Yan yung nakadilaw, kasama niya si Abnoy Noynoy. At ito pa po siya, ayan. So ayan po yung mga proof, ito po yung mga ebidensya na itong babaeng ito ay kabahagi ng kultong dilaw. Ngayon po ako ay nagtatanong lamang, ano ba ang kinalaman nitong mga taong Amerikano na to na, pag tinignan ko po sila, para po silang mga, mga palaboy-laboy lang dyan na binihisan. Sila po yung mga nakikita ko sa downtown na madalas na nanghihingi ng mga donations or whatever. But, yun lang po ang aking, assessment sa mga taong ito, na they don't even know our political system, the bullshitness of this yellow cult back in the Philippines. So, ganun pa man, nakaka-high blood po sila, but ulit, gusto ko lang po kayo i-share itong facts na ito na senden sa atin ng ating isang Maharlikan. I'm sorry, nakalimutan ko po yung name, but definitely pasasalamatan po kita mamaya. So ngayon, maraming salamat po. Lalaban po tayo dahil po ang mga kultong dilaw ay gumagapang hanggang Amerika na pilit po nilang tinutuklaw ang taong bayan. Pinipilit po nilang nilulubog ang ating bayan na pilit pong umaahon dito sa mga iniwan nilang kabulukan at paninira ng kinabukasan ng ating mga kababayan. Nakakalungkot po. Ito po ay talagang gawain ng mga kultong dilaw. 30 years ago, during Marcos time, ginawa na po nila yon. Back in 1986, gumawa po sila ng mga eksena sa all over the world para sirain po ang ating bayan. Ganun pa man, Maharlikans, tuloy po ang ating laban. Tayo po mga Pilipino ay kailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Kailangan po natin magsama-sama. Dahil ito po mga oligarchs na ito po mga mayayaman, mga punyetang ito. Ito po ay talagang pilit na ginagawang bobo tayo mga Pilipino para po sila ay mamamayagpag at ipagpatuloy ang kanilang mga kasamaan at patuloy ang pagpapayaman nila sa ating bayan. So, yun lang po uli. Huwag po tayong maniniwala. Sana ito mga dilaw, mga kawawa nating kababayan na pilit na binibilog nito, mga hayop na kultong dilaw na to, mga, yellow cult, ay sana po ay mabigyan na ng leksyon itong mga hayop na ito. Yun lang po, magandang gabi po sa inyo lahat, magandang araw at mabuhay. Tuloy po ang ating laban.